everything. Allah is one. He is the only one. La ilaha illallah. Allah is one. He is the only one who created everything. Allah is one. He is the only one. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ako'y nagpapakupkup sa Allah laban sa lahat ng kasamaan. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang. Kapayapaan sa kanyang mga propeta at higit sa lahat sa huling sugo Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga tao na sumusunod sa kanyang katuruan mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. At muli po, ang ating palatuntunan ay sumasahimpapawid ngayon sa impilan ng radyo, ang DWJJ sa 684 sa inyong mga AM band. At ako pa rin po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan na Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang nag-aanyaya muli sa inyo upang makinig at manood sa ating palatuntunan dito po sa ating Muslim Hour, ang ating Islamic Awareness Radio Program, ang natatanging palatuntunan ng mga Muslim dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija. At ito po ay dumarating sa inyo sa tuwing ika-5 ng hapon hanggang ika-6 ng hapon sa araw ng linggo. Ito po araw ika-24 araw na ngayon ng buwan ng Pebrero taong 2013. Ayan. Siyempre po ang ating pagbati ng pandaigdigang pagbati ng mga Muslim ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ang ating palatuntunan ay hatid pa rin sa inyo ng Darun Noor, ang Development Awareness for Religious Understanding towards Noble Unity and Reform. Sa pakikipagtulungan ng himpilang ito, ang DWJJ, ang radyo ng bansang pagkakaisa. Siyempre ang ating mga kapatid at mga kaibigan na palagi ang nakikinig sa ating palatuntunan sa ganitong araw ay binabati po natin sila ng isang mapayapang hapon at magandang hapon at magandang panonood. Naway ang habag at awa at pagpapatawad ng dakilang tagapaglikha na tayo ay mapasailalim ng kanyang pangangalaga. At naway tayo po ay palagi ang bibigyan ng magandang kalusugan nang sa ganon na magawa natin ang ating mga responsibilidad bilang mga tunay na nilikha na sumusuko at tumatalima sa dakilang tagapaglikhang Allah subhanahu wa ta'ala. Well, sa hapon pong ito, bukod doon sa mga kapatiran natin na nakikinig sa atin, meron ding mga kababayan na kung saan nagnanais, yung mga kababayan natin na nagnanais na magkaroon ng libreng babasahin, Islamikong babasahin. At yung mga kababayan natin na naririyan na nagnanais po umalam ng Islam at wala silang mapuntahan or kaya mapagtanungan na kung saan kung ano yung tamang aral ng Islam. Wag po magatubili na taus-pusong ino-offer namin ang aming serbisyo at kayo lang po ay dapat mag-text sa ating numero, ang number 0927-8048-529. Yan po ang ating numero. At tayo rin po ay makikita sa Facebook, diyan po sa Darun Noor or kaya sa Sabdullah K or Kamar Sabdullah sa Facebook natin. Makikitaan nyo po ang ating mga programa, ang ating mga pagsisikap na kung paanong iparating ang mensahe ng Islam. Ayan. Sa araw po ito tayo ay tatalakay pa rin
maliban doon sa mga ilang araw na hindi tayo, o ilang linggo na hindi tayo nakapunta rito sa ating programa, dahilan po sa mga hindi maiwasang mga pagkakaabalahan o pinagkakaabalahan sa buhay. At sa ngayon po tayo ay nabigyan ng pagkakataon muli ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng himpilang ito upang magparating muli sa inyo ng mga ilang paalaala tungkol sa Islam. Meron ding kaugnayan sa mga Muslim. Bago po tayo pumailan lang sa ating palatuntunan, nais po nating patiin ang mga kapatid natin na na darating or magdaratingan po ngayon dito po sa lungsod ng Cabanatuan City, sa magmula pa sa mga iba't ibang lugar ng ating bansa, magmula sa Mindanao, magmula sa Visayas, at especially dito po sa Metro Manila, sa iba't ibang parte ng Luzon. Sila po ay pupunta rito sa Cabanatuan City sa isang layuning mag-ipon-ipon ang mga kapatirang Muslim dito po sa Barangay Isla. Yan po ay magaganap mula bukas sa ika-25 ng Pebrero hanggang ika-27 ng Pebrero po yan sa buwang kasalukuyan. Okay. So yun po yung pinapakita natin na tayong mga Muslim, pinapahalagahan natin yung kapatiran. Isa pong malawak na usaping ang usaping kapatiran or brotherhood in Islam. Yan po ay mahalaga nating pag-usapan kung paano yung mga relationship, yung ugnayan ng mga Muslim bilang magkapatiran sa pananampalataya. Hindi pa natin ito masabi at matalakay na punto por punto, pero nakikita po natin ito sa mga okasyon na kung saan malinaw at nangyayari na. Tuwing taon tayo po ay nakikita natin yung milyon ang mga Muslim naririyan po sa gawing Makkah, Saudi Arabia, na ginagampanan po nila ang kanilang obligasyon, yung tawag natin yung Hajj or pilgrimage, pagbibisita na bilang obligasyon doon sa unang bahay dasalan na ever built or created, upang ito ay pag-ipon-ipunan. At kaya lahat ng tao sa buong sulok ng daigdig ay inobliga po pumunta roon kung meron siyang kakayahan isang beses sa kanyang tanang buhay. So ito yung lantarang pagpapakita ng oneness of brotherhood sa pananampalatayang Islam. Walang Inchik, walang Hapon, walang Koreano, walang Thailander, walang Indonesian, walang Pilipino. Lahat po ng uri ng tao, lahat ng kulay ng tao, lahat ng lahi ng tao ay makikita natin kapag ang pilgrimage ay ginagawa po sa taon-taon. So ito po ay pagkatapos ng at least approximately 2 buwan after the Ramadan. Pagkatapos ng buwan ng Ramadan, yun po ay may isang buwan pa, and then Dhul-Hijjah, Dhul-Qaeda, and then Dhul-Hijjah na, yung the last month of the month of Arabic calendar. So yun po yung tinatawag nating unity na makikita natin sa samahang or kapatiran ng mga Muslim sa pananampalatayang Islam. Ito po ay isang bagay na kung saan ginawa na rin. Ito ay isang layunin ng mga propeta na kung saan sila ay inatasan ng dakilang tagapaglikha upang iparating sa tao ang pagiging yung mapag-isa or pagkakaisa ng sangkatauhan sa layuning yung kanilang dapat sundin, na dapat kilalanin, dapat sambahin ay ituon sa isa lamang dakilang tagapaglikha. Na kung ganon ang kanilang perception, kung anong kanilang pananampalataya, kung ganon ang kanilang layunin sa buhay, so sila po ay matatawag nating magkakapatid sa pananampalataya. Kaya maraming verses sa loob ng Quran na kung saan nabanggit ang kahalagahan at bilang patunay dito, isa sa mga verse sa loob ng Quran ay nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yun po isang verse sa loob ng Quran na kung saan nagpapakita ng universal pagkakaisa ng mga Muslim na sila ay pinagkaisa ang kanilang mga puso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kahulugan noon ng ayat na yon, sabi ng Allah, o kayo mga mananampalataya or nananampalataya sa kaisahan ng Allah, manampalataya ng tunay at magkaroon ng takot sa Allah. Yung takot na kung saan yung magiging punishment na kanilang kakaharapin kapag sila'y sumuway. Talagang 100% ay pananagutan nila at kakaharapin nila ang punishment. So magkaroon ng takot sa mga yon at wag malingat na kayo ay makalabas sa bakuran ng Islam sa huling sandali. Wag kayo mapabaya na kayo ay madatnan ng kamatayan or yung panahon ng kamatayan or yung sandali ng kamatayan na kayo ay nakalabas sa loob ng bakuran ng Islam. So yun po yung isang unang verse na nabanggit natin at sinabi ng wa'tasimu bihablillahi at kayo ay inatasan or sabi ng Allah, humawak kayo ng mahigpit sa lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung wa'tasimu bihablillahi jami'an, na humawak kayo sabay-sabay na mahigpit sa lubid ng Allah. Ano yung lubid na binanggit dito? Yung roof, ito yung Quran at saka ang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang mga sayings, yung kanyang mga sinabi or pinakita sa kanyang buhay, at humawak ng mahigpit sa aral ng Quran, na huwag kayo maghiwa-hiwalay ng inyong mga sarili. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, huwag kayo maghiwa-hiwalay. Wazkuru ni'matallahi, at alalahanin niyo palagian ang mga biyaya ng Allah. Wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Alalahanin niyo palagian yung mga biyaya ng Allah na minsan ay ginawa ng Allah na pinagkaisa ang inyong mga puso, pinagkaisa bilang magkapatid sa pananampalatayang Islam. So yun po, qulubikum na banggit doon. Idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yun yung isang ni'ma ng Allah, isang biyaya or isang kumbagay malaking biyaya na binigay ng Allah na pinagkaisa ang mga puso. Bakit pinagkaisa? Dahil ang puso ng mga tao na nananampalataya sa Allah ay regardless kung anong kulay siya, maitim ba siya, South African or brown ba siya katulad ng ating kayumangging kulay, or puti ba siya katulad ng mga Amerikano, pula ba siya katulad ng mga Russian o mga English na yan, o anumang kulay, anumang lahi siya, ang puso nila, ang mga tao na yan pinagkaisa ng Allah dahil ang tinitibok ng kanilang puso, ang sinasamba ng kanilang puso ay nag-iisang dakilang tagapaglikha. So ito po isang malaking biyaya, ni'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na ng ipapakita ngayon ng ating mga kapatiran na sila ay magbibisita-bisita sa isa't isa. Kahit na sila ay malayo, pupunta sa isang lugar upang bisitahin at ipakita ang kanilang pagmamahal sa kanilang kapwang kapatid sa pananampalataya. So pag wala yung ni'ma na yun, wala yung biyaya na yun na nanggaling na pinagkaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano nangyari sa mga tao? Nagkakaroon ng galit sa kanilang mga puso, nag-aaway-away. Nakita natin ngayon ang mga senaryo na kung saan ang buong bansa ay magulo ngayon. May mga leader, may mga pinuno ng bansa dahil sa kanilang personal na mga ego or personal na mga plano or ano yung gusto nila, handa sila i-sacrifice ang kanilang mga kababayan, na isa-sacrifice. At nakikita natin ang mga na-massacre na mga innocent na mga libo-libo, halos milyon na mga inosenteng mga bata, mga kababaihan dahil sa mga gera na nakikita natin sa gitnang silangan at sa mga ibang parte ng daigdig.
So dahilan po doon sa kanilang puso hindi nagkaisa. Hindi tumubo ang puso ng pagkakaisa ng pagmamahal bilang magkakapatid sa pananaw ng dakila, sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Yun yung mga puso na kung saan nagtamo ng katigasan ng puso na sila ay after nila ay material na bagay or after nila ay karangalan sa kanilang bansa, karangalan, fame, sa kanilang lipunan, tanyag, katanyagan at bantog. Yun pong mga tao na kung saan handa isakripisyo ang mga inosenteng tao, makuha lamang nila ang kanilang nais. So after all, hindi nila alam na ang lahat na yung kanilang pinagsisikapan ng kanilang nasakripisyo nila, mga inosenteng tao, ang mga walang kamuang-muang na mga tao, upang matamo lang nila, makuha lang nila ang material na bagay, ang mga bagay na kanilang pinaplano sa buhay, ang kanilang mga ambisyon. After all, yung mga yon ay iiwanan din nila or kaya maging basura din. Kahit pa tayo natutulog sa kayamanan, sa salapi, sa kung anong ginto, at pagdating ng panahon, pagdating ng oras na tayo ay babawian ng buhay, hindi po natin madadala sa loob ng libingan yan yung ating mga kayamanan. So ang madadala natin yung ating pananagutan, yung ating kasalanan sa tao at kasalanan sa dakilang tagapaglikha. Yun po yung pinapakita, yun yung aral na kung saan yung mga puso ng mga tao na sumasampalataya sa nag-iisang Diyos, sa nag-iisang dakilang tagapaglikha ay pinagkaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga puso, dahil sila ay ang tinutukoy nila, ang nilalagay nila sa kanilang mga puso at sinusunod yung at sinasamba, sila ay sumusuko, tumatalima, at sinusuko nila ang kanilang buhay at kamatayan sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. So doon mo makikita yung tunay na kapatiran. Hindi kapatiran dahilan sa material na bagay. Hindi tinatrato ng isang tao na magiging pakitang tao lang ang kanyang pagkakapatiran dahil meron lang siyang after na material na bagay sa isang kapatid. No, sa Islam, ang mga Muslim, ang tunay na kapatiran yung kapatiran sa pananampalataya. Dahil nakikita po natin yan, yung mga ibang mga Muslim halimbawa, mula sila sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang mga pamilya, sa iba't ibang mga bansa at sulok ng daigdig, sila po ay nagkakaisa-isa. Pero yung mga tunay nating kapatid sa dugo halimbawa ay hindi natin kasama man lang sa pagkain. Hindi natin kahalo-biro dahil andun siya sa abroad, nandun siya sa ibang bansa, hindi siya halos natin napapakiramayan or hindi siya nakikiramay sa ating mga pang-araw-araw dahil nagkakahiwalay. Pero yung mga tao na hindi isang ina, hindi nagkakapatid sa dugo, yung nagkakapatid sila o magkakapatid sila sa pananampalataya, andyan nagsasama-sama, andyan nagdadamay-damay sa anumang problema, ay tuman ay sa hirap at ginhawa na tinatawag, nagdadamayan sila. Yun ang tunay na magkakapatid. Hanggang sa kabilang buhay, sila pa rin ay magkakapatid. Dahil sila ay pupunta sa isang lugar na kung saan ang lugar na yon ang tinatawag natin sa aral ng Islam, yung paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon yung mga tao na nagmamahalan dito sa mundo at gumagawa ng kabutihan, nagpapalayo ng kasamaan, yun yung lugar na kanilang pupuntahan. So hanggang doon sa kabilang buhay, sila pa rin ang magsasama. Hindi yung kapatid nila sa dugo o saan. Kung pasaway yung kapatid mo sa ina or sa ama, hindi kayo tunay na magkakapatid. Ang tunay mong kapatid, yung parehas kayo nananalig, parehas kayo sumusuko at sumasampalataya sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Yun ang tunay na magkakapatid. Kaya yun ang sinabi ng Allah sa ayat na yun, sa verse ng Quran na yun, na sabi niya, at one point, kayo ay malapit na sa lungga ng kapahamakan at kayo ay niligtas ng Allah. Niligtas kayo mula doon. Bakit? Dahil marami tayong dito sa mundo, tayo ay napapaligiran ng lahat ng kasamaan sa ating environment tinatawag. Sa ating kapaligiran, lahat yan ay challenge sa ating buhay. Gusto natin, siguro bawat isa sa atin, gusto natin maging matuwid na tao. Pero paglabas mo sa labas, nakita mo yung kalaswaan, naririnig mo yung mga bawal, nakikita ng mata mo, nadarama ng isip mo. Lahat po, kumbaga nandyan, kumbaga yung mga viruses nandyan sa loob ng ating lipunan at hindi natin maiiwasan. So, yun po yung ganun katindi yung challenge sa ating pagiging maka-Diyos or
God-fearing kapag gusto natin. Kaya sabi ng Allah sa loob kanina ng Quran na humawak ng matindi sa lubid ng Allah. Sa lubid, ibig sabihin, pag-aralan yung Quran. Yan yung inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Upang itong Quran kasi yun yung constitution ng buhay ng tao, yung panuntunan ng tao. Maging anong tao man siya, anong lahi siya, ang Quran ay para sa sangkatauhan. Ito po yung final revelation na tinatawag. Magmula kay Adam hanggang kay Propeta Enoch, yung Idris, hanggang lumabas ang Propeta Hud, Saleh, Suwaib, hanggang lumabas ang Propeta Nuh alayhis salam, Noah, hanggang lumabas ang Propeta Abraham, Isaac, Ismael. Marami pong mga propeta. Sila po ay naatasan na upang imbitahan ng mga tao ang sangkatauhan sa bawat siglo ng kanilang kapanahunan upang sumamba, sumuko, tumalima sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Anong sinabi ni Hud sa kanyang mga kababayan? Sabi niya, Ya qaumi ibudullah. Ito po ay nabanggit sa loob ng Quran. Ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghayruhu. O aking mga kababayan, kumbaga, o aking mga kanasyon, wala kayo ibang Diyos maliban sa nag-iisang Diyos, ang Allah. Kaya sambahin siya. Ya qaumi ibudullah, sambahin ang Allah nag-iisa, wala kayo ibang Diyos maliban sa Kanya. Pagdating ni Propeta Saleh sa kanyang kapanahunan, makikita pa rin po natin ang kanilang mga remnant, yung mga tao na yan sa parteng Hijaz sa Saudi Arabia. Nandiyan pa po yung mga kabahayan na yari sa bato na kanilang inukit dahil yung mga tao na ito yung mga malalaking tao, malalaking henerasyon. Ang henerasyon ni Hud, ni Saleh, ni Suwaib, nandiyan po makikita natin yung mga naiwan nilang ebidensya na at one time sa isang siglo na riyan sila namumuhay. At sila po ay, halimbawa ang Propeta Saleh, ganon din ang sinabi, Ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayruhu. O aking mga nasyon, sambahin ng Allah, ang nag-iisang dakilang tagapaglikha, wala kayo ibang Diyos maliban sa Kanya. Pagdating ni Abraham ganon, pagdating ni Nuh ganon, Nuh alayhis salam or Noah, at mga ibang mga propeta. Pagka po binasa natin lahat yan, meron po sa aral ng Islam 25 well-known prophets, at itong 25 well-known prophets nito ay nabanggit sa loob ng Quran, at ang kanilang mensahe, ang kanilang pangaral ay upang sambahin ang dakilang tagapaglikha. Unang-una, si Propeta Adam alayhis salam. Pangalawa, huwag na natin banggitin yung kanyang mga anak-anak. Lumabas doon si Propeta Idris alayhis salam, yung Enoch, and then Propeta Noah, pangatlo, and then Propeta Hud, pang-apat, yung pang-lima, Propeta Saleh. Ito yung mga henerasyon. At pang-anim, ang Propeta Ibrahim. Pang-pito, Propeta Lut, na pamangkin ni Propeta Ibrahim. Pang-walo, Propeta Ismael, na anak ni Ibrahim alayhis salam. Pang-siyam, Propeta Isaac, yung mga kapatid, Ismael, Isaac. Pang-sampu, Ayub, yung tinatawag nating Job. Pang-11, Yusuf, yung Joseph, si propeta po yan. Pang-12, ang propeta Ayub, Job. Pang-13, Zulkifli, Ezekiel. Pang-14, Suwaib, yung Suwaib ang pangalan sa English. Yunus, Jonah, pang-15. Pang-16, Musa or Moses. Pang-17, ang propeta tinatawag nating pang-17, si propeta Aaron, yung Harun. Pang-18, propeta Elias o Elias. Pang-19, Eliasa. Pang-20, propeta David or Daud. Pang-21, propeta Solomon, Sulaiman. Mag-ama itong Daud at saka Sulaiman. Pang-22, propeta Zakaria. Pang-23, propeta Yahya, John the Baptist. Pang-24, Isa alayhis salam, Jesus anak ni Maria. Pang-25, ang Muhammad, ang huling propeta sa aral ng Islam. Nabanggit lahat ng pangalan sa loob ng Quran. At lahat ng 25 prophets na ito, ang kanilang message, invitation, ang kanilang pag-iimbita ay nag-iimbita sila sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghayruhu. Pagdating ni Jesus, anong sinabi niya sa loob ng Quran? Chapter 3 verse 61, I think. So sabi niya, wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratim mustaqim. Yun ang sinabi ni Jesus Christ na anak ni Maria. Ang kahulugan po noon, wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratim mustaqim, or inna
inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratim mustaqim. Ang kahulugan noon at katotohanan, ang Allah ay Diyos ko at Diyos ninyo, sambahin siya at ito ang matuwid na daan. Yun po yung nabanggit sa loob ng Quran, ha? Yun yung mensahe ni Jesus. At pagdating ni Muhammad, almost 600 years ang kanilang pagitan. Jesus and Muhammad, pagdating ni Muhammad, anong mensahe niya? Yun din ang mag-imbita sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Qul huwallahu ahad. Say, O Muhammad, ang Allah ay nag-iisa. Allahus samad, ang Allah ay walang kaparis. Lam yalid walam yulad. Siya hindi nanganganak at hindi pinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wala siyang katulad sa kanyang mga nilikha. So yun po yung katangian na kung saan inaaral ng Islam. Magmula pa man kay Adam, sa paniniwala ng mga Muslim, ang kanyang sinasamba ay nag-isang dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So itong lahat na ito sinasabi natin, sa isang summary, ang salita nito ay tauhid. Ibig sabihin, oneness of Allah, oneness of Diyos, o kaisahan ng dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So itong kaisahan na ito, pag sinabi natin sa sentence, sabi niya, La ilaha illallah. Ibig sabihin, sa Arabic yun, ibig sabihin, walang Diyos maliban sa Allah. La, ibig sabihin wala. There is no God except but Allah. There is no God but Allah. Yun yung ibig sabihin ng La ilaha illallah. Pero sa pagsabi po ng La ilaha illallah, anybody can say the word, kahit pa hindi siya Muslim. Halimbawa, isang Inchik na hindi Muslim, isang Hapon hindi Muslim, isang Russian na hindi Muslim, pwede niyang sabihin yun. Ha? Kaya nga, sa aral ng Islam, merong kondisyon upang katanggap-tanggap ang pagsabi ng La ilaha illallah. Ibig sabihin, upang ito'y tanggap ng dakilang tagapaglikha na totoo yung sinasabi mong La ilaha illallah, may kondisyon. Yun po yung kailangan natin pag-aralan. Yun yung dapat malaman ng mga hindi Muslim, dahil alam na ito ng mga Muslim. So, para matanggap yung ating kondisyon ng pagsasabing walang ibang Diyos maliban sa Allah, unang-una, ang kondisyon, dapat meron tayong knowledge. Knowledge of what? Knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kanyang presence, yung kanyang pagkakaroon bilang siya'y nag-iisa, siya'y makapangyarihan, siya'y dakila. Sa aral po ng Islam, meron siyang 99 names and attributes. Yung kanyang tinatawag na asma was sifat, ang pangalan at saka attributes. Ang una-una, yung tinatawag nating Ar-Rahman, Ar-Rahim, yung maawain at mahabagin. Kaya itong maawain at mahabagin, nakikita po natin yan sa lahat. Ito'y nagre-reflect sa lahat ng mga nilalang ng Allah. Ang kanyang maawain ay para sa lahat ng kanyang nilalang. Tao, hayop, insekto, lahat. Dahil ang nagpapatunay ng kanyang bilang maawain, lahat tayo ay nagtatamasa ng hangin. Halimbawa, kahit pa isda, kailangan ng oxygen, di ba? Lahat tayo nangangailangan ng ulan. Lahat tayo nangangailangan ng init ng araw para mabuhay, di ba? So, itong mga ito ay nanggaling sa kanyang, nanggaling sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. So, yun ang nagpapatunay na siya'y maawain sa lahat. Whether yung kanyang nilikha na tao ay masunurin or hindi, mabuti or masamang tao, magnanakaw or mabuting tao siya, or ulama, talagang religyoso, or masamang tao pumapatay, pare-parehas po ang awa ng Allah, dahil pare-parehas sila lumalanghap ng oxygen, ng hangin, pare-parehas sila nakikinabang ng tubig, ng lahat ng biyaya dito sa balat ng lupa. So, yun yung awa ng Allah. At yung habag, itong habag ay pinili na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang awa niya ay para sa lahat, pero yung habag, doon sa kabilang buhay, ang magtatamo ng kanyang habag, yung mga tao na sumunod, sumuko at tumalima sa kanya dito sa daigdig. Ibig sabihin, sa pagpaparating ng mga ng mga propeta na yon, daladalin na ang mga aral at turo, kailangan ng mga tao sumunod sa kanilang mga aral at turo. Kung hindi sumunod doon, sa kabilang buhay, ipagkakait ng Allah ang kanyang habag. Ibig sabihin, punishment ang kanilang makukuha doon sa kabilang buhay dahil sa kanilang pagsuway. Dahil dito, binigyan na sila ng awa ng Allah, ha? Binigyan na ng chance. Pero, kailangan sumunod kayo. Ito ng huling-huli, ito ng Prophet Muhammad, henerasyon ng Muhammad. Kailangan kung ano yung aral ng Muhammad, sumunod kayo.
marami pa rin matigas ang ulo, marami pa rin di sumunod. So doon sa kabilang buhay, hindi niya matatamo, hindi niya makukuha ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po yung maraming attributes ng Allah. Siya yung hukum, siya yung ibig sabihin ng hukum, siya yung tagahusga, siya yung maawain, mahabagin at mapagpatawad. Marami po, 99 ang kanyang mga attributes. So yun ang unang kondisyon, kailangan meron tayong kaalaman. Pag sinabi natin kalima or sentence na la ilaha illallah, kaalaman yung mga do and don'ts dito hinggil sa panuntunan ng buhay ang tinatawag nating Islam. Dapat alam natin kung ano yung tinuturo at susundin, at alam din natin kung ano yung pinagbabawal at ilalayo. Kasi sa Islam, hindi lang sapat yung pag-alam ng mga tinuturo lang. Kasi pag ginawa mo lang yung tinuturo, hindi mo naman iniiwasan yung binabawal dahil hindi mo alam, sinasagasaan mo, ginagawa mo yung binabawal. So para ma-hit mo yung gitna, yung ikaw ay nasa gitna, alamin mo ang inaaral, tinuturo, gagawin mo, at alamin mo rin ang mga binabawal upang maiwasan. Ganun po ang aral sa Islam. Kaya yun, yung kaalaman. Pag wala tayong kaalaman, para tayong bulag na bangga dito, bangga doon, hindi natin alam, yung pala'y bawal, pero nagagawa natin. So yung kaalaman nagsisilbing ilaw, kumbaga, dito sa digdig. So sabi ng Allah sa loob ng Quran, sabi niya, Qul hal yastawil lazina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna innama yatadakkaru ulul albab. Ang ibig sabihin po noon, say o sabihin, are those who know are equal to those who do not know, who do not? Yung bang mga nakakaalam ay parehas doon sa mga hindi nakakaalam? Sabi ng Allah, it is only the men of understanding who will remember. Ang tunay na nakakaalaala ng mabuti at masama upang maiwasan niyang masama at magkakaroon niyang kabutihan, ay yun lamang ang mga tao na yung marunong umintindi at umunawa sa kanilang kaalaman. So yun po yung sinabi sa loob ng Quran. Mababasa natin sa chapter 39 verse 9 ng Quran. Ayan. Kaya ito rin isang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran, chapter 35 verse 28 ng Quran. Sabi niya, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. So ibig sabihin nun, it is only those who have knowledge among his slaves that fear Allah. Verily Allah is almighty and of forgiving. Yun lamang mga tao na merong kaalaman, tunay na kaalaman, ang may tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung takwa na tinatawag, katotohanan ng Allah ang siyang malakas at most forgiving, ang mapagpatawad. So sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, khairakum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. The best among you are those who learn the Quran and teaches it to others. So, ang pinakamainam sa inyo, yung mga tao na pinag-aralan niya ang Quran, binasa niya, pinag-aralan niya letter by letter at binasa ang mga nilalaman, ang mga aral nito, kung ano yung inuutos, sinusunod niya at nagre-reflect sa kanyang buhay dahil ginagawa niya. So knowing and application, ibig sabihin alamin at i-apply sa ating buhay, so at ituturo sa iba. So yun yung the best sa mga tao na kung saan sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron pa rin isang sinabi dito ng Allah sa loob ng Quran na man salaka, ito hadith pa rin to, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannati. Sino-sino ang tumahak, whoever follows the path seeking knowledge, Allah will make his path to paradise very easy. So sino-sino ang tumahak sa landas ng pagkuha ng kalaman, gagawin ng Allah ang kanyang landas ay madali tungo sa paraiso. Bakit? Dahil alam niya ang masama, alam niya kung anong mabuti. Iniiwasan niyang masama, ginagawa niyang dahil sa kanyang knowledge, ginagawa niyang mga kabutihan. Yun po. At Allah mismo ang nag-witness sa mga tao na merong understanding, merong kaalaman.
Sabi ng Allah sa loob ng Quran, chapter 3 verse 18 ng Quran, Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ibig sabihin nun, Allah hears and witness. Ang Allah ay Allah bears witness that none has the right to be worshipped but Allah, and the angels and those who have knowledge. So, ibig sabihin nito, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ikang sumpa o pinanunumpaan niya o sinusumpa niya, at yung mga tao na, yung mga malaika at mga tao na merong kaalaman. So, yun po yung isang katotohanan na kung saan hinggil dito na sinasabi natin, mahalaga yung pagkakaroon ng ilm na tinatawag. Yun yung kauna-unahang requirements upang katanggap-tanggap ang ating sinasabing walang ibang Diyos maliban sa dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin nun, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yun yung unang kondisyon, ang al-ilm na tinatawag. Pangalawa, yung katiyakan. So, siyempre po, sa ating puso, sa ating isip at puso, kapag sinabi natin ito, dapat tiyak sa ating puso. Hindi yung sinabi ng ating dila, hindi kasama yung ating puso. So, sa aral ng Islam, para katanggap-tanggap itong tinatawag nating pagbanggit natin ng salitang La ilaha illallah, walang ibang dakilang tagapaglikha maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailangan ito tiyak, merong yakin, merong katiyakan sa ating puso. Pangatlo, yung tinatawag nating al-qubul, al-qubulah. Ito yung ibig sabihin nito ang pagtanggap, yung uri ng pagtanggap natin. Yung bang pagtanggap natin sa mga inutos or inutusan ng Allah. Sino yung inutusan niya? Ang mga propeta. Ang mga propeta na sa mga iba't ibang siglo, sila po yung mga naatasan ng Allah upang magparating ng mensahe sa bawat siglo ng kanilang kasaysayan ng sangkatauhan. Katulad na ng banggit natin yung 25 by names, 25 mentioned by name sa loob ng Quran. Yun yung mga propeta na yan. So, yung pagtanggap, kailangan kung ano yung mensahe na dumating sa atin, tanggapin natin ng makatotohanan. Hindi yung sinasabi natin Muslim tayo ngayong umaga or ngayong araw, kinabukasan iba na yung ating kulay or iba na yung sinabi natin na iba na. Hindi na. Or nag-Muslim tayo ngayon, after 1 week or a month or a year, 2 or 3, wala na. Hindi po ganun ang pagtanggap. Ang tunay na pagtanggap ay sinasabuhay. Habang buhay tayo, nagre-reflect sa ating personalidad, sa ating pagkatao ang tinanggap nating aral mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinarating ng kanyang mga propeta. Ang mga sugo at mga propeta na nabanggit natin. Yun po yung pagtanggap. So, yung pagtanggap na halimbawa, nag-Muslim tayo, okay, dati hindi Muslim, nag-Muslim, tinanggap niya ang Islam, pero nung nag-Muslim na siya, nalaman niya na mayroon palang pag-aayuno sa 30 araw sa loob ng buwan ng Ramadan. Tatalikod na ako dahil hindi ko kaya to. So yung pagtanggap na yun ay walang kwenta po, kasi kailangan tinanggap natin buong buo. Kaya kailangan yung kaalaman, aral, kailangan alam natin buo para mabuo yung pagtanggap natin, yung kubulah, pagtanggap. Kailangan aware tayo sa mga obligasyon na kung saan inobligat sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ito obligasyon na binigay ng tao lamang o binigay ng propeta, inimbento ng sino man. Hindi po, dahil ito ay constitution na napapaloob sa loob ng Quran, constitution ng mankind. Pang-apat, yung tinatawag na al-inqiyad. Ito po yung isang kondisyon. Al-inqiyad, yung pagsuko at pagpapaakay. Kung walang pagsuko or tayo po ay bilang mga tao, wala tayong choice. Hindi tayo pwede gumawa ng isang earth pa o isang planeta pa na doon tayo tumira. Yung earth 1, earth 2, doon tayo sa earth 2. Sarili natin yun.
or private Earth, maraming gumagawa ng ibang planetang Earth. Wala po. So wala tayong choice na kapag hindi tayo sumuko. Pag hindi tayo sumuko at magpapakay sa kung ano yung batas ng nagdagisang dakilang tagapaglikha, punishment ang matatamo natin sa kabilang buhay. So bilang mga nilikha, bilang tao, tayo po ay we were bestowed ng pinakamainam. Binigyan tayo, niregaluhan tayo, binigyan tayo ng pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan tayo ng choice, binigyan tayo ng free will, yung pamimili ng mabuti at masama. Kaya hindi naman tayo iniwan doon sa area na yon, na after na pinili natin ng mabuti at masama or yung gusto natin at ayaw natin, hindi tayo iniwan hanggang doon lang. Pinaalam sa atin, binigyan tayo ng constitution. Sa ating pagpili, kailangan meron tayong gabay sa ating buhay. Pag pinili natin yung isang bagay ganon, tama ba yan doon sa kagustuhan ng Allah? Pag yun ay salungat, kailangan iayon natin. Kasi definitely hindi masusunod yung pinili natin. Definitely hindi natin alam ang future, pero alam niya, alam ng dakilang tagapaglikha. Kaya binigyan pa tayo ng chance, na binigyan tayo ng panuntunan upang kahit pinili man natin yung mali, ay maayos pa natin, may chance pa tayo. Kasi hindi all the time ang napipili natin mabuti. Tayo ay parang mga bata. Ang mga batang puslit or musmus, wala pa silang tamang pag-iisip, sila yung mga bata pa, gusto lang yung maglaro. Halimbawa, nakita nila isang matulis na bagay o blade or kutsilyo, gusto nilang paglaruan. Hindi ba? Ang bata, wala siyang pakialam, na hindi niya alam na masusugatan siya sa kanyang paglalaro ng kutsilyo or kaya apoy or posporo, hindi niya alam makakasunog siya. So, ganun tayo hindi natin alam yung future. Kaya nilagay ng Allah yung patakaran, ito yung para tama yung gagawin mo. Kaya ganun na sa kabila nung choice na binigay sa atin. So, endowed pa rin tayo ng mas maraming pabor kaysa sa mga ibang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo pa rin mga tao ang superior na creation ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga reflections, dahil sa mga evidences na ating nakikita sa kapaligiran na magmula sa wisdom or intellect na binigay sa atin ng Allah, ay nakaka-create tayo ng mga ibang bagay na kung saan yun naaabot ng ating intellectual capacity. Pero hindi natin pwede sabihin nanggaling sa atin yung talagang wala ng ibang nanggaling na source. Ang source pa rin ay mula sa Allah, dahil siya ang nagbigay sa atin ng intellect, ng katalinuhan. Kapag tutuos-tuusin lang natin, paano ba mangyayari yung katalinuhan ng tao? Pag bibiyakin natin ang ating utak, ay makikita natin doon, ay laman lang yung utak, composed of mga maliliit na mga neurons. Laman ito, laman lang. At yung neurons na yon ay may mga interactions doon na nangyayari. At ito ay nag-grow sa mga regions ng ating utak. So sa pamamagitan ng ating mga ibang senses, na-absorb yung mga stimuli na yon at pupunta ron sa utak, mula sa mata, mula sa pakiramdam, mula sa tenga, napupunta ron sa utak, at ito ay mag-interact yung continuous flow of yung neurons. So magki-create siya ng mga imaginations, magki-create siya ng mga kung ano yung mga yung naiisip na natin. Yung halimbawa, kung ano yung sasabihin natin, kung ano yung nararamdaman natin at masasabi natin, at yung mga aksyon na ginagawa natin. So, ganun po yung ka-delicate na binigay sa atin na regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ipagpatuloy natin yung isa pang kondisyon na upang katanggap-tanggap yung ating pagsabi ng walang ibang Diyos maliban sa Kanya, ng dakilang tagapaglikha ang Allah, yung as-siddiq. Ang as-siddiq, ibig sabihin katapatan. Kailangan merong tapat, merong pagkamatapat. Kasi yung pagkamatapat, ang opposite nito, yung hindi matapat, yung traidor. Yung traidor ng, ibig sabihin, pagka ang isang tao ay matapat, ang opposite nito is traidor, yung pagtatraidor or hindi matapat. So kailangan merong katapatan. Ang pagkamatapat, halimbawa sa isang obligasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagdarasal na lamang, yung 5 beses sa isang araw, or kaya sa pag-aayuno, let's say sa pag-aayuno, yung pag-aayuno
walang ibang nakakaalam pag hindi mo pinagsasabi-sabi na ikaw ay nag-aayuno sa araw na yan, ha? Kapag hindi mo pinagsasabi, dahil wala namang physical talagang makikita mo sa isang tao na nag-aayuno siya o hindi. So, ibig sabihin nun, pag hindi ka matapat, pwede mo pagtaguan ng tao, pumunta ka sa loob ng bahay o sa likod ng pinto, kumain ka doon o minom ka ng tubig na hindi naman alam ng tao na ikaw ay fasting o hindi, dahil hindi makikita sa mukha mo, ha? Well, yung mga panghina pa ganun, natural yun. Kahit na hindi ka fasting, mayroong mga tao nang hina ganun. So, pag wala yung katapatan, hindi tayo tapat sa Allah na sumunod sa kanyang pag-uutos, mag-ayuno, ay gagawin ng mga tao yun, gagawin ng mga Muslim, magtago na lang ako, pwede ko pagtaguan si ganito, hindi naman nakikita nila. Pero hindi natin pwede mapagtaguan ng Allah dahil nakikita tayo. So, kaya nga may katapatan. Kaya nakikita man tayo o hindi ng tao, na iisipin natin na tayo ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan tayo. Kaya kailangan mayroon yung katapatan. Tapat tayo. Pito, yung kondisyon, yung al-muhabba na tinatawag. Ito yung pagmamahal. Ayan, pagmamahal. So, speaking of pagmamahal, ito yung love. Yung sa loob ng Quran, 114 chapters meron tayo ang Quran. Lahat ng chapters yan ay merong tinatawag na Bismillahirrahmanirrahim. Ibig sabihin, sa ngalan ng Allah ang maawain at ang mahabagin. Ang awat habag is more than love. Ay higit po ito sa pagmamahal. Mamaya i-define natin kung ano yung pagmamahal sa punto ng aral ng Islam. So, yung pagmamahal always binabanggit ng Allah sa loob ng Quran, or more than love. At yung pagmamahal, hindi natin masasabi God is love, but God is loving. Siya ay mapagmahal. Because love is something in men, or magnetic force in men, which is created or given by God. Ito po yung tinatawag nating definition ng pag-ibig or pagmamahal sa punto pananaw ng Islam. Yung love kasi, yung pagmamahal ay isang magnetic force in men na kung saan ito ay nade-develop or tumutubo. Ang definition, ang literal na definition ng pagmamahal or love, definition of the feeling of love. The feeling of love is one's inclination towards or deep attraction of one's heart towards someone else, or love towards those other than human beings, that is other objects and species. Ngunit a man's heart can also fall in love with the greatest creator, with the creator, Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po yung pagmamahal na ito. At may mga ibang mga nagbigay ng mga definition na ang love daw is something magnetic force in men, something emotional feelings na nade-develop sa loob ng puso. So yun yung literal meaning ng love. Pero itong love na ito, pag na-develop, ay magiging devotion. Magiging devotion. Ang isang nai-in love, ang isang nahuhumaling na minamahal o nagmamahal sa isang, let's say sa tao, minamahal niyang isang tao, or lalaki sa babae, babae sa lalaki. Kapag yung kanyang pagmamahal na yun ay na-develop at tumintindi, magiging devotion na po yun. Willing siya mag-devote ang kanyang buhay, ng kanyang oras, ng kanyang sakripisyo dahil sa minamahal niya, dahil sa tindi ng kanyang pagmamahal. So yung pagmamahal na de-develop sa puso ng isang tao, pag ito'y too much na at nag-i-increase at dumarami or lumalakas yung kanyang pagmamahal, yun ay nagiging devotion. Nagiging devotion. Doon po yung tinatawag nating pagmamahal. At dito makikita natin meron tayong klaseng pagmamahal, uri ng pagmamahal. Meron tayong tinatawag na natural love, or yung natural na pagmamahal. Ito yung nakikita nating pagmamahal na kung saan between
between parent and a child, yung kanyang anak. So yung nade-develop naturally, hindi siya inuutusan na mahalin niya ang kanyang anak, or hindi inuutusan ng ang anak mahalin ng magulang, pero naturally nagkakaroon ng development ng pagmamahal in between them. So iba yung klase ng pagmamahal ng magulang sa anak at yung anak sa magulang, iba naman yung klase ng pagmamahal ng isang pinuno sa kanyang mga pinamumunuan, or iba yung klaseng pagmamahal ng isang lalaki sa babae, dahil perhaps dahil sa kanyang beauty, dahil sa kanyang magandang physical appearance, or dahil sa kanyang fame or kabantugan sa lipunan, or dahil sa kanyang kayamanan, kaya siya na-develop sa isang, or na-attract sa isang babae or sa isang lalaki. So klase-klase po yung pagmamahal, mayroong stages, ha? So yun yung tinatawag nating isang bagay or kondisyon doon sa tinatawag nating kondisyon ng pagsabi ng La ilaha illallah, o walang ibang Diyos maliban sa dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yung criteria, yung kondisyon, dapat mayroong pagmamahal. Pagmamahal kanino? Pagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin, yung pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinapakita natin through actions, hindi lamang through sabi-sabi, hindi lamang through feelings. Paano ma-develop ang feelings dahil hindi mo naman makikita ang Diyos, ha? Kasi ang isang tao, ma-develop yung kanyang pagmamahal, katulad tayong mga tao, pag nakita natin ng ating mata, yung senses natin, or nahihipo natin, naririnig natin, or nalalasahan natin, doon ma-develop yung feelings. Pero paano yung Allah, paano ang Diyos, hindi natin nakikita ng mata, or nadarama, or nalalasahan, ano man yung senses natin, wala. So dito, sa pamamagitan ng pagpapakita, pagsunod ng kanyang mga inuutos at pagpapalayo ng kanyang mga binabawal, napapakita natin ang ating devotion, ang ating pagmamahal. Dahil pag sinunod natin ang kanyang utos, halimbawa sabi niya, kailangan mo magdasal 5 beses sa isang araw, o kayo mga mananampalataya, o kayo mga Muslim, kahit na bumabagyo pa, kahit na magginaw sa madaling araw, kailangan kayo gumising at magdasal. Kahit na kayo inaantok, kailangan kayo gumising at gawin ninyo sa takdang oras ang pagdarasal. Kahit na kayo ay mayaman o mahirap, kailangan nyo kayo mag-ayuno. So yun po yung devotion na pinapakita natin sa Allah. Yung pagmamahal na yun, pag na-develop, ay magiging devotion na sinasabi natin. So yun yung mga action na sa pamamagitan ng action na yun, napapakita natin yung tunay na pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero mind you, ang pagmamahal ng tao, lahat ng tao ay paided po yan, ha? Paided yan, merong hangganan. Ang wala lang hangganan na pagmamahal ay ang pagmamahal ng nakilang tagapaglikha sa kanyang mga nilikha. Yun yung walang paid. So yun yung tinatawag natin kanina, natural love, na kung saan pagmamahal ang pinag-uusapan in between men. Meron niya mga natural love, merong tinatawag na yung desirous love, ha? Desirous, yung dahil lang sa kanyang, katulad na banggit natin, dahil sa kanyang physical appearance, dahil sa kanyang kagandahan or kayamanan or katanyagan or whatever, doon tayo na-attract sa isang tao or sa isang babae o sa isang lalaki, ha? Or let's say yung tao na-develop yung kanyang feelings, minamahal niya yung kanyang aso, ha? Dahil sa mabait or masunurin or whatever. Dahil doon sa reflection na yun, tumutubo yung ating pagmamahal. At kapag ito'y tumindi ng tumindi, magiging devotion tinatawag. Willing tayo i-devote ang ating oras, i-sacrifice ang ating pera upang bilihan siya ng pagkain, bilihan siya ng shampoo, kahit aso yan, pinapaliguan. Yun po yung meaning ng love and devotion, love and care. So dito sa kondisyon ng pagmamahal, sa aral ng Islam, yung love na yon sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan may love. Kailangan mahalin natin siya. Siya yung nagbigay sa atin ng buhay, ng biyaya lahat. Paano natin mamahalin siya? Sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang mga inuutos at pagpapalayo ng kanyang mga binabawal. Ganon din, mahalin natin ang kanyang mga creation, ha? Ang kanyang mga creation, yung mga nilikha ng Allah. Huwag nating pinsalain. Huwag nating isipin, mga environment lang yan. Kaya nga nagkakaroon tayo ng tinatawag environment or climate changes dahil sa kapabayaan, dahil sa yung mga ibang tao walang pakundangan, hindi nila minamahal ang kanilang kapaligiran.
Yung mga tubig, dinudumihan. Nilalagyan ng lason yung mga umaagos na tubig upang mahuli lamang makahuli ng isda. Wala silang pakialam kung malalason at mamamatay yung mga isda. Hinahagisan ng mga dinamita sa karagatan. Namamatay yung mga maliliit na mga corals. So wala silang pakialam sa mga ibang creation ng Allah. Pero pag ang isang tao nagpapakita ng pagmamahal kahit sa nilikha or creation ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay naroroon yung tunay na pagtingin at pagsunod niya sa dakilang tagapaglikha. At dapat din natin mahalin kung ano yung sinabi niya, mga lugar na sinabi niyang holy or mga araw na sinabi niyang pinili niya na ito ay mas higit pa sa mga ibang araw, or yung mga oras na sinabi niyang magandang oras upang ito ay makapagdagdag sa atin ng ating rewards at upang tayo in turn mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa isang ayat sa loob ng Quran, sabi ng Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." A'udhu billahi minash shaitanir rajim. "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Say, O Muhammad, if you really love Allah, then follow me. Kung mahal ninyo ang Allah, ang dakilang tagapaglikha, sumunod kayo sa akin. Kasi siya yung ehemplo, or siya yung nagtuturo sa atin kung paano mahalin ang dakilang tagapaglikha sa kanyang pamamaraan. So I am the way. Yan. So ito po ay isang mahabang usapin, ngunit mukhang wala na tayong oras sa punto po ito. Tayo po ay pansamantalang nagpapaalam sa ating mga listeners hanggang sa muli po ng ating pagkikita at pagsasama sa impilang ito. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Kamar bin Yaqub Sadullah, ang nag-aanyaya muli sa susunod na linggo na tayo po ay magsasama-sama sa buong pwersa pa rin po ng impilang ito ng DWJJ. Ako ay nagsasabi ng maraming salamat at higit sa lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay sa atin ng oras at pagkakataon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celebrate.